na, or may mga times na maalala mo pa yung mga episodes ng nakaraan. So parang marirelive yung moment, especially if yung iba sa inyo guys may mga bago kayong makikilala, okay? Tapos parang makikita nyo deja vu. Alam niyo yung deja vu, mga ka-pixie, diba? Pag sinabing deja vu, parang nakita ko na to, parang na-experience ko na to, parang naulit, ganyan. So, maaaring maka-experience ka ulit, maka-encounter ka ulit ng same type of people na encounter mo sa iyong past, ganyan, na parang same scenario, same personality, ganyan. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang papangit ng ating episode for tonight is past, present, future. Ito yung ating another timeless reading para sa inyo Aries. So, shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Aries. Ito. So, Aries, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Combination ng positive and negative energy, mga kapixie, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. In case na hindi kayo naka-resonate dito sa video na to ngayon, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, anytime, mga kapixie, dahil ito ay timeless, guys. So, next time, baka mag-resonate na siya sa inyo. So, meron din tayong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Itong spread na to guys, ito yung past energy nyo. So, dito guys, nakita natin, meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, I'm sensing na nagkaroon kayo ng conflict, pag-aaway sa isang person sa buhay nyo. And yung pag-aaway na yon, parang nagtanim siya ng leksyon sa inyo. And isa din yon sa mga dahilan kung bakit ka nagbago. Sometimes ganun, no? Parang pwedeng to guys, relasyon sa pag-ibig, romantic relationship, ganyan. Or pwedeng relasyon mo sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa colleagues mo, ganyan. Pero nagkaroon kayo ng conflict, ng pag-aaway, ng misunderstanding, miscommunication. Tapos, parang nag-fall apart yung relasyon nyo. Ibig sabihin, parang pwedeng nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng separation, ganyan. Tapos, after nun, parang doon ka unti-unting nagbago, no? So, pwedeng nagbago yung personality mo, pwedeng nagbago yung perception mo sa buhay, pwede rin nagbago yung pakikitungo mo sa ibang tao. Kasi sometimes ganun, no? Pagka, let's say for example, masyado tayo mabait, ganyan, pero pagka naka-experience tayo ng pang-aabuso or pananamantala ng ibang tao, naglalagay tayo ng wall or pader kasi ayaw na natin ma-experience ulit yung ating na-experience sa past circumstance. So, in your case, guys, parang may ganong naganap sa inyo. So, titingnan natin how this story will unfold. Pwedeng sa negosyo din ito, guys, lalo na kung na-scam kayo sa business or, let's say, for example, nagkaroon kayo ng business partner tapos hindi naging maganda yung partnership nyo or yung experience mo sa mga partnership na ganyan. So, parang isa din yun sa mga naging lessons mo. O kaya naman yung parang iniengganya ka na mag-invest tayo, ganito, lagay-lagay ng pera sa mga, sorry guys, hindi sa parang nakakatawa na lang kasi right now na, I mean, hanggang ngayon, no, kahit na ilang milyong beses, ilang milyong beses kung sabihin sa inyo na wag kayong magpa-scam, and lipa na yung mga reminders din ng ibang mga financial gurus. Hindi ko alam kung mahilig kayo manood ng mga videos about finances, yung mga nagre-remind sa inyo na mag-ingat, wag magpauto sa mga scam. Until now, kasi meron pa rin ako mga nababasa na na-scam. So, sorry for your loss, pero dapat nagsisilbi na talagang aral sila sa inyo, and wag na kayong magpa-uto pa ulit next time, mga kapixie. Alright? So, tingnan natin yung present situation nyo. Nakita din pala natin dito in your past circumstance na dahil dun sa nangyari sa iyo, parang mas lalo mong binuhos yung attention mo sa sarili mo. So, kung ano man yung ginawa mo, parang mas finocus mo yung
panahon mo, enerhiya mo sa sarili mo, siguro sa iyong healing, ganyan, sa iyong identifying what you want, looking for your own happiness. And dito sa present, nakita natin na talagang yung iba sa inyo may mga emotional damage, mental damage for some. I mean, parang nagkaroon ng stress, yung iba nagkaroon ng depression, pero natapos na yan, mga kapiksi. Dumating na yung liwanag sa buhay nyo, guys, and parang this time around, mas medyo nagiging open na ulit kayo sa ibang tao, mga kapiksi. Kumbaga parang yung past nyo, tinuring nyo siya na isang experience lang, pero you also understand na hindi lahat ng tao manloloko, okay? Hindi naman lahat ng tao manloloko, hindi naman lahat ng tao mapagsamantala. Meron at meron pa rin mapagkakatiwalaan, mga kapiksi. And in your case, parang nakikita nyo na nakikilala nyo kung sino yung mga taong totoong mapagkakatiwalaan, mga taong nandyan pa rin, no, na hindi kayo iiwan, hindi kayo pagsasamantalahan, mga kapiksi. And parang right now, you're just enjoying your moment, your me time, your me moment. Parang inaalam mo kung ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo, and kung ano talaga yung gusto mong maganap. Pero open pa rin kayo sa mga opportunities, open pa rin kayo sa ibang mga possibilities, no, na pwede nyong gawin and i-explore in your future, mga kapiksi. So ganun lang naman talaga yun, guys, no. Life is just, an experience, a journey. Hindi naman forever na malungkot, hindi naman forever na depressing, di ba? May mga happy times din, mga kapiksi. So in your near future, guys, meron tayong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, I'm sensing na isa dito dyan sa mga sign na yan or sa mga elements na yan yung iyong recent past na nagkaroon ka ng conflict with, no? Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, mga kapiksi. So dadating ka sa future na dadating yung future mo or sa future mo, sa possible future mo, may mga episodes na or may mga times na maalala mo pa yung mga episodes ng nakaraan. So parang marirelive yung moment, especially if yung iba sa inyo, guys, may mga bago kayong makikilala, okay? Tapos parang makikita nyo deja vu. Alam niyo yung deja vu, mga kapiksi, diba? Pag sinabing deja vu, parang nakita ko na to, parang na-experience ko na to, parang naulit, ganyan. So, maaaring maka-experience ka ulit, maka-encounter ka ulit ng same type of people na encounter mo sa iyong past, ganyan, na parang same scenario, same personality, ganyan. Tapos parang medyo matitrigger yun sa iyong mga kapiksi. Kung parang matitrigger ka, marirelive mo yung mga moments of the past, ganyan. Parang other person pero same katauhan. Parang sinapian. Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Parang ganun. No person, pero parang old person, dahil parang yung personality ng old person, makikita mo ulit dito sa no person na to. So, medyo matitrigger yung iyong mga stress ulit, yung mga anxieties mo in the past, pero you just, gather your strength, be confident sa sarili mo. Kailangan meron kang confidence, no? Para you know when to say no, alam mo yung limitation, yung boundaries, para hindi ka pagsamantalahan ng ibang tao. And nakikita naman natin yan na mas magiging responsible ka na in your near future, na parang alam mo na talaga kung saan ka lulugar, kung sino yung mga pagkakatiwalaan mo, and kung sino yung mga parang hahayaan mo lang na magbabay sa iyo. Alright? Okay, so comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, no, dahil magpapasko ngayon, extended ang ating sale until November 31, mga kapiksi. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So, mag-avail na kayo guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga additional namin sa inyo ng inyong mga gabay, guys. So, we have infinite supply. Hindi mo na kailangan mag-worry, mga kapiksi, para sa mga resources or supplies na kailangan mo sa buhay. For you are supplied for today and all of your tomorrow. And, guys, definitely, lahat tayo may access tayo sa mga blessings ng Panginoon sa atin. All we have to do is to just unlock, no? Kailangan mo lang buksan yung gate ng buhay mo para pumasok yung blessings. Kasi the reason for some of us kaya hindi natin na-experience yung mga blessings is hindi tayo receptive, no? So, ito yung pangalawa dyan. Receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. So, pag sinabing receptive, guys, receptivity, ready to receive, allow yourself to receive. So, yung sinasabi ko kanina, yun na lahat tayo may access sa blessings ng Panginoon, and the reason why we're not experiencing it, or yung iba sa atin parang hindi na-experience is because masyado tayong maraming blocks, balakid, no? Pag sinabing blocks, parang pader. Pader, okay? Pader na nakaharang. O kaya naman, gate. Yung gate nakalock, nakapadlock. Kaya hindi pumapasok yung blessings kasi nakapadlock. So, yun. Parang isipin nyo lang na ganun, okay? So, para malagay kayo sa receptive state, mga kapiksi, kailangan palagi kayong grateful. So, pag sinabing grateful, palagi nagpapasalamat, no? Appreciate nyo lahat ng blessings na dumadating sa inyo, no matter how big, no matter how small. Always say thank you all day, every day, mga kapiksi, sa lahat ng biyayang natatanggap nyo. And kailangan nyo also pray and affirm, mga kapiksi, magdasal, number 1, syempre. And then hard work, no? Nothing beats hard work, mga kapiksi. And then last is yung positive mental diet. So yung pagdadasal, guys, and hard work, maka-cancel out siya kapag kayo ay negative. Ibig sabihin, kahit na anong sikap nyo, anong sipag nyo sa buhay, and kahit anong dasal nyo, kung ang inyong mindset ay sobrang negative, puro kayo reklamo, puro kayo stress, puro kayo worry, hindi rin magbabago yung buhay nyo. And yan yung reason kung bakit yung iba sa inyo, kasi may mga nababasa ko sa comment na yung iba nagpapanata, dasal ng dasal, meron pa silang mga altar sa bahay nila, pero hindi pa rin sila umaasenso. And yun ay dahil sa inyong mindset, mga kapiksi. Alright? And tinuturo ko yan dun sa ating paano mag-manifest ng abundance video course para malaman yung mga blocks nyo and ma-overcome nyo sila, mga kapiksi. So, kung interesado kayo, mag-avail na lang kayo ng course. Okay? Pero importante talaga yung mindset, guys. So, tinuturo ko yan para ma-identify nyo yung blocks nyo. And for some of you, true love, yee! naligaw ng landas. Pero ito, guys, no, romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So, for some of you, if you are in a relationship right now, kung meron kayong mga problema sa relasyon, don't worry kasi maayos din yan. And if you're single naman, don't worry kasi dadating din yung iyong true love, or GL na ngayon sa mga Gen Z. Yeah. Hindi ko lang alam kung meron pa bang iba. Kasi nung panahon namin, TL, true love. Tapos bigla nagkaroon ng GL, greatest love. So, ngayon hindi ko na alam kung ano. Alright?
So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga readings na yan, and yung mga blessings, sabi ko nga sa inyo, dadating din ito sa inyo. So, dapat imamine nyo na itong mga blessings ito. So, sa comment section, imine nyo to. Mine blessings, mine abundance, mine pagpapala. O kaya, I'm ready to receive, no? I'm ready to receive the blessings para talagang nasa receptive state kayo, mga kapiksi. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung nyo ba napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.